Karaniwang tumatagal ng 2 linggo ang pagdiriwang ng mayuhan sa Tayabas. Bilang bahagi ng selebrasyon ngayong taon, 6 na barangay ang maglalaban-laban sa palakihan at pasarapan ng suman. Hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon na tikman ang mga suman ng mga kalahok sa paligsahan. Gano'n po katagal ninyo ginawa itong suman na to? Hapon. Gano'n karaming bigas na malagkit? Ito po ay 15 kilos. 15 kilos! Wow! Yung suman, maganda siyang kapares, iba-iba doon. Ang kapares, chocolate. Ito naman, ang kapares, mukhang mangga! Oh, parang kasing mas malaki pa sa bata to ah. Oo, ma'am. Ay, ayun na siya. Good luck po! O, dito naman tayo. Andito na yung mga judges. Naku, kaya po bang makapagpakain ng 100 katao to? Tigi-tigi isang kutsara? Talaga? So, ito kailangan ididip dito. Uy, maligat na maligat! Ang sarap! Masarap ah, masarap siya. Hindi siya masyadong maalat. Sakto lang siya para dun sa sauce. Good luck po! Wow! Ito po ay Santana with linga. With linga. At ito po, yung mismong suman, nilagyan nyo na ng linga. Ito na lang. Kailangan lagyan ito. Ayos po naman. Masarap na, ma'am. Masarap na, ma'am. Thank you! Okay, so ito naman, ibang klaseng bigas yung ginamit. So, hindi siya mas nakakataba. Oh, di ba? Di ba? Pwede bang patikman? Pero iba yung lasa ng bigas nito. Thank you po! Parang excited ako dito. Uy! Maligat! Yung isa, yung una ko natikman, masarap. Pero parang feeling ko, kung wala siyang sauce, parang matabang. Yung isa ko namang natikman, parang merong bits pa na hindi pa masyadong lutong-luto. Masarap to ah! Yes, ma'am. And the best suman of them all, ang nanalong pinakamalaki at pinakamasarap, ang suman ng mga taga-Ilayang Ilasan. Grand winner sa paligsahan. Hindi nga raw biro ang gumawa ng isang giant suman. 18 tao ang nagtulong-tulong sa pagluluto nito at tuloy-tuloy na paghahalo ng suman para panatilihin itong malagkit at masarap. Kahit naman mas mahirap gawain at mas malaki, ay kumbaga na may kami marami, tulong-tulong ay okay lang, madali na rin magagawa. Swerte nating mga kapuso, ituturo ni Nanay Nessie ang recipe ng kanilang giant suman na nanalo. Kinakailangan dagdagan pa uli ng pangalawang gata na tubig lang kasi ay kulang na pangluto yung unang gata lang. Kinakailangan na makatatlong ulit man lang na hugasan ng bigas para sabi nung dati ng aking mga lola, mas mabuti daw ang maraming hugas, mas tumatagal ang suman. Para magkalasa ang ating suman, asin at saka asukal. Dito magsisimula ang extra challenge. Kailangan daw haluin ng walang tigil ang malagkit na bigas para hindi ito masunog o matutong ang bigas. Matapos ang nakangangalay na paghahalo, pwede na itong ilagay sa dahon para ibalot. Ang kanilang samahan, singlagkit ng suman. Walang hindi kakayanin basta sama-sama at nagtutulungan. Ito na po ang suma naming mga taga-Ilayang Ilasan. Yay! Tuwing
Linggo, karaniwan ng dinarayo ang Antipolo. Dinadagsa kasi ng mga tao ang katedral dito para magdasal sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Pero may iba pa raw dahilan kung bakit dinarayo ang Antipolo. Pagkatapos ng misa, ang mga deboto diretso sa bilihan ng kakanin. At ang bestseller dito, suman sa ibus. Depende po pag madami pong tao, nasa 2,000 pieces po po. Dasal pa kami, pagkatapos, punta kami rito po para makabili ng mga kasama. After ng simba, pili po ako ng suman kasi masarap. Madaling makilala ang suman sa ibus dahil sa kanyang balot. Di tulad ng ibang suman na karaniwang ibinabalot sa dahon ng saging, ang suman sa ibus nakabalot naman sa dahon ng ibus o palm leaves. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng mga taga-Antipolo ang Sumaka Festival, kung saan ibinibida nila ang kanilang mga produkto, mangga, kasoy, at syempre, suman sa ibus. Ngayong taon, isang giant suman ang agaw eksena sa fiesta. Halos 4 na metro lang naman kasi ang haba nito at may bigat na 43 kilos. Ang mastermind sa paggawa ng giant suman sa ibus, si Nanay Baby. Kahirap kasi haluin mo pa yun eh. Para tsaka hindi mo kailangan pumula. Kailangan maputi talaga para itsurang suman siya. 20 taon na siyang gumagawa ng suman, ito na rin kasi ang kanyang kabuhayan. Ang suman daw sa ibus, gawa rin sa gata ng niyog, asin at malagkit na bigas. Pero, espesyal daw ang kanilang malagkit na bigas na kung tawagin nila, sungsong. Di hamak na mas mabango raw ang sungsong. Kapansin-pansin din na ang suman sa ibus, kulay dilaw. Gumagamit kasi sila ng turmeric o luyang dilaw. Sila na rin ang nagsusupply ng suman sa ilang tindahan sa Antipolo Cathedral. Malakas kasi ang bentahan ng suman dahil hilig ito ng mga Pilipino na ipasalubong at imerienda. Mas pinasarap ang merienda kapag ang suman ipinares sa asukal o di kaya sa latig. The best drink partner ng suman ang manggang hinog. Pero syempre, hindi mawawala sa listahan ang suman na sinabayan ng baterol o mainit na tsokolate. Panahon pa ng mga Kastila, uso ng merienda ang suman. Katunayan, ang merienda, salitang Espanyol na ang ibig sabihin light meals. Alam niyo bang maging ang mga bayani natin, suman ang isa sa paboritong merienda? Gaya ni na Marcelo H. Del Pilar at Gregoria de Jesus na namimigay pa ng suman sa kanyang mga kapitbahay at bisita. Sa mga ilustrado, naging prominent tong tong dessert na to. Kasi parang dahil nga masarap yung suman, yun, in-upscale nila, sinasamahan nila ng tsokolate which is yung thick, malapot na tsokolate. Noong panahon naman ng mga Hapon, ang suman na merienda, ilang buhay din ang naisalba. Suman ang pagkaing madalas baunin ng mga miyembro ng hukbong bayan laban sa Hapon o hukbalahap sa tuwing sasabak sila sa labanan. Normally kasi ang suman lasts for 3 to 5 days. Tsaka madali lang siyang bitbitin and mabigat siya sa tiyan eh. Hindi siya madaling mapanis tapos mabubusog ka agad. Ang suman na paboritong pagkain ng ating mga ninuno. Umagos man ang panahon, kasama pa rin sa tradisyon at kultura nating mga Pilipino. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa ating panlasa at patuloy pang pinasasarap ng panahon.